Okay, and welcome sa inyo mga gulong gang. At ngayon pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng tire patch at vulcanizing gum or commonly known as cold patch at hot patch. Ang tire patch ay isang uri ng madikit na goma na ginagamit pang tapal sa mga butas ng gulong. Ito ay ginagamitan ng rubber glue or vulcanizing adhesive para ito ay magkaroon ng chemical bonding sa pagitan ng patch at ng gulong. Ang vulcanizing gum naman ay isang uri ng goma na ginagamit sa manufacturing, repair at even processing ng regular rubber. Dahil nga ang vulcanizing gum ay unprocessed rubber material, ito ay napakalambot at pwedeng iulma sa anumang hugis. Ang vulcanization process ay nadiskubre ni Charles Goodyear at naobserbahan niya na pwedeng gamitin ang isang unstable, weak at sticky rubber material para makagawa ng matibay na gulong. Fast and quick repair. Dahil nga hindi kailangan pang painitin, hindi tulad ng vulcanizing gum, mas mabilis at mas madali itong gamitin. Required no professional training. Dalawa lang naman ang kailangan na gamit sa tire patch. Number 1 is tire patch. Pangalawa is vulcanizing adhesive or rubber glue. Longer shelf life. In reality, mas mabilis ma-expired ang rubber adhesive kaysa sa patch kasi ang nagsisilbi talaga pandikit dyan ay yung vulcanizing adhesive. So even na matagal na naka-stock sa garahe nyo yung tire patch, pwede pang magamit yan. Ang dapat nyo lang i-check ay yung rubber adhesive kung ito ba ay okay pa or hindi pa lampas sa expiration date. Cannot fix bigger puncture. Kapag more than 0.5 cm in diameter na yung puncture, ang simpleng patch at adhesive ay hindi kayang solusyonan yan. Pero may mga auto shop, lalo na sa kasa, na meron silang ginagamit na cold vulcanizing cement. Ito yung kulay itim na parang toothpaste at once na na-expose ito sa hangin at mild heat, usually sa init ng kalsada, ito ay nagsosolidified at nasisil yung butas. Low resistance in continuous tire deformation. Depende ito naman sa driver's habit. Kapag sabihin na natin ang driver's is aggressive steerer or mahilig siyang mag-banking, dahil dito na-expose ang gulong sa extreme continuous deformation na nagre-resulta ng pagkatanggal ng patch at pagkakadikit nito sa gulong. Limited area for patching. Kung makikita nyo, lalo na sa internet, merong visualization kung alin lang yung pwedeng i-patch at kung kailan na dapat mag-replace ng gulong. So usually, kapag sa tire patch is limited lang yung pwedeng ma-patch ng gulong. Ang mga patchable area ay yung part na dumidikit or tumatama sa kalsada. Itong part na ito lamang ang patchable. At the rest, kagaya na sa sidewall or close to sidewall, hindi na siya kayang i-patch. Vulcanization process. Pros. Strong material bonding. Hindi tulad ng cold patch, adhesive glue or vulcanizing cement ang ginagamit na material bonding. At katagalan, ito ay humihina at dahil nga sa init at continuous deformation, yung vulcanizing cement ay natatanggal at natatanggal rin yung patch. However, ang vulcanizing gum ay gumagamit ng permanent bonding sa gulong na kahit anong init ng kalsada or kahit anong aggressive steering ang gawin, hindi ito natatanggal. High resistant in heat and stress. During summer days na kung saan sobrang init ng kalsada, ang vulcanizing gum ay mas matibay dahil sa permanent bonding nito. High resistant rin ito sa under extreme steering, lalo na kapag nagbabanking. Usually, ang vulcanizing gum ginagamit siya sa mga heavy load trucks katulad ng fuel tanker, 10-wheelers, or mga dump truck. Kasi nga is highly resistant siya sa init at highly resistant rin sa higher temperature. Suitable even for large puncture and heavy vehicle. Dahil nga highly durable ito, kahit na fuel cargo fuel cargo tire truck ang gamitin, hindi ito nasisira. Usually, in general, hindi talaga pwedeng i-patch kapag fuel tanker truck na ang gamit. O kaya naman, kapag sobrang lalaki ng gulong, hindi talaga ito nire-recommend na isang tire expert na i-patch, kundi ang ginagamit is vulcanization process. Dahil nga mas matibay ang vulcanization kaysa sa tire patch. Number 3 is longevity. Kaya nitong tumagal kasabay ng edad ng gulong.
Number 4 is recommended by professional. Kung ang pagbabasehan natin ay tibay at tagal, vulcanization process ang lagi nire-recommenda ng professional tire specialist. Lalo na kung ang gulong natin ang nagdadala ng bigat ng sasakyan. Slow process repair. Dahil nga kailangan ng heating process ang vulcanization gum, ito ay mas matagal na proseso sa paggawa, so time consuming. Required professional training. Ang vulcanization repair ay mahirap gawin kapag masyadong mainit, malulusaw ang gum mo, or worse, pati yung gulong mo masusunog. At kapag masyado namang mahina yung init, pwedeng maging lusaw or hindi maluluto yung gum, at ang problema doon, hindi magiging effective yung vulcanization process. Not suitable for low quality tire tube. May mga gulong kasi na mas mataas yung plastic content instead of rubber content. Ibig sabihin nun, kapag na-expose siya sa init, na humihina yung bonding ng ply. Pag nagkaroon ng hiwalayan sa ply, nagkakaroon ng explosion sa tire. So, low quality ang gulong mo. Sabihin natin is made in China. Tapos gagamitin natin siya ng vulcanization process. So, may expose siya sa init. Posible na yung ginamit na adhesive sa pagdidikit ng ply ay low quality rin kasi nga mas mura. So, low quality rin ang ginamit dahil dito kapag na-expose siya sa init, pwedeng magkaroon ng deformation sa gulong. Yung sinasabing na-oblong. However, kung ang gulong mo naman is premium tire, katulad ng Michelin, Goodyear, Yokohama, at Dunlop, okay lang yun dahil ang mga ganitong gulong is highly resistant sa init. It is highly engineered to withstand high temperature and high stress. Anyway, that's it for today, and see you next time. At kung may mga tanong kayo, please leave a comment down below.